Bigla siyang bumalik sa loob ng bahay, dali-daling umakyat sa itaas at tumalon sa mga bisig ni Herbert. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan ng pamamaalam. Pagkaalis ni Lolita, hindi na siya nawala sa isipan ni Herbert, unti-unti na siyang nahuhulog sa dalaga. Flashback, 1 taon ang nakalipas. Tinanggap ni Herbert ang isang trabahong pagtuturo sa Beardsley College. Plano niyang manirahan sa bahay ng matalik na kaibigan ng kanyang yumaong tiyuhin na si Frank. Ngunit pagdating niya roon, nadiskubre niyang nasunog na ang bahay. Ipinakilala siya ni Frank sa isa pa nitong kaibigan, si Charlotte, na magiliw siyang inalok ng silid sa kanyang tahanan. Ipinasyal ni Charlotte si Herbert sa magulong loob ng kanyang bahay at pagkatapos ay dinala siya sa hardin. Doon unang nasilayan ni Herbert ang anak ni Charlotte na si Lolita na nakahiga sa damuhan malapit sa mga sprinkler. Basa ang kanyang kasuotan at agad itong umagaw ng atensyon ni Herbert. Hindi siya makatingin sa iba. Nang mapansin ni Lolita ang kanyang mga mata, ngumiti ito ng malaki, kumikinang ang kanyang braces. Mahinang ibinulong ni Herbert kung gaano siya kaganda, sabay tanong kay Charlotte ukol sa renta ng silid. Lumipas ang mga araw, palihim na sinimulang pagmasdan ni Herbert si Lolita. Masigla ito, malaya, mahilig sumayaw at makinig ng musika. Wari-wala itong pakialam sa kanya. Napapansin niya ang madalas na pag-aaway nito at ni Charlotte, pati na rin ang mga tamad at batang ugali ng dalaga. Isang araw, pumasok si Lolita sa kanyang silid. Tumayo ito sa likod ng kanyang mesa at biglang umupo sa kanyang kandungan para lamang idikit ang kanyang bubblegum sa kwaderno ni Herbert. Bigla namang tinawag ni Charlotte ang pangalan ng anak, kaya dali-daling tumakbo si Lolita palabas. Bago pa man makapasok si Charlotte, mabilis na dinampot ni Herbert ang chewing gum at isinubo ito upang maitago. Minsan pa habang nakasakay si Lolita sa duyan, inalis nito ang kanyang braces at inilagay sa basong pag-aari ni Herbert. Dumating si Charlotte ilang saglit matapos noon at buti na lamang ay naibalik ni Herbert agad ang braces. Kalaunan, inutusan ni Charlotte si Lolita na mag-empake dahil isasama siya sa summer camp. Sa araw ng kanyang pag-alis, natanaw ni Herbert mula sa bintana si Lolita. Kinakabahan siya. Ngunit bago sumakay ng kotse ang dalaga, napansin siya nitong nakatingin. Bigla itong bumalik sa bahay, nagmadaling umakyat, at muling tumalon sa mga bisig ni Herbert. Niyakap siya ng mahigpit at hinalikan sa pamamaalam. Pagkaalis ni Lolita, hindi siya mawaglit sa isipan ni Herbert. Lalong lumalim ang kanyang damdamin. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Herbert ng liham mula kay Charlotte. Ipinagtapat nito ang kanyang pag-ibig kay Herbert. Kahit hindi niya ito mahal, pinili niyang tanggapin ang damdamin ni Charlotte upang manatili sa tabi ni Lolita bilang kanyang amain. Nagpakasal sila sa isang payak na seremonya, ngunit sa kabila ng pagsusumikap ni Charlotte na maging mabuting asawa, nanatiling malamig si Herbert. Makalipas ang 6 na linggo ng kanilang pagsasama, iniiwasan ni Herbert ang kanyang tungkulin. Bilang asawa sa pamamagitan ng pagbibigay kay Charlotte ng mga gamot pampatulog. Isang araw, pag-uwi ni Herbert, nadatnan niya si Charlotte na umiiyak sa mesa. Nabasa nito ang kanyang diary na tuklasan ang kanyang nararamdaman para kay Lolita. Labis ang pagkawasak ng puso ni Charlotte. Sinabi niyang aalis na siya at kailanman ay hindi na muling makikita ni Herbert si Lolita. Sinubukan ni Herbert na pakalmahin siya at inalok ng inumin upang mag-usap. Ngunit habang ibinubuhos pa lamang niya ang alak, may tumawag sa telepono, si Charlotte ay nawala. Dali-daling lumabas si Herbert at nakita ang labi ni Charlotte na bundol ng sasakyan habang paalis. Isang batang babae ang lumapit at iniabot ang mga sulat na isinulat ni Charlotte para kay Lolita bago ang trahedya. Dinala ni Herbert ang mga liham sa bahay at sinunog ang mga ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid ni Lolita at sinimulan ang pag-iempake ng mga gamit nito. Balak niyang puntahan ang dalaga. Pagdating sa kampo, hinanap niya si Lolita. Ngunit sinabi ng direktor na may isang Charlie na kumuha na sa kanya. Nagtaka si Herbert dahil pambabaeng kampo iyon. Nang tanungin niya kung sino si Charlie, biglang lumitaw si Lolita, masaya niyang sinalubong ang bagong amain. Tinanong siya ni Lolita kung nasaan ang kanyang ina. Mabilis na sumagot si Herbert, nasa ospital. Habang nagpapalit si Lolita sa likod ng sasakyan, sumulyap si Herbert sa rearview mirror. Sinabi niyang na-miss niya ang dalaga, ngunit malamig na sinabi ni Lolita na hindi niya siya na-miss at may iba na raw siyang nakikita. Huminto si Herbert sa pagmamaneho, ngunit bago pa siya makapagsalita, yumuko si Lolita at hinalikan siya ng mariin. Nag-check-in sila sa isang hotel. Habang kinakausap ni Herbert ang receptionist, gumapang si Lolita sa sahig at nakipaglaro sa isang aso. Lumapit ang may-ari ng aso, isang mayamang matandang lalaki. Sinabi nitong karaniwan ay hindi gusto ng aso ang ibang tao, ngunit tila may kakaiba kay Lolita. Nang tanungin ni Lolita kung bakit, sumagot ang matanda, "Mahilig ang aso ko sa matatamis. Lalo na sa mga batang gaya mo." Pumunta sa kwarto si Herbert kasama si Lolita. Nagtanong ang dalaga kung magkasama ba silang matutulog sa iisang kama,
Sinubukan siyang pakalmahin ni Herbert at inalok na sa sofa na lang siya matutulog. Umupo si Lolita sa silya at sinabing baliw siya. Walang emosyon sa kanyang mukha at idinagdag na kung malaman ito ng kanyang ina, agad siyang iiwan. Pinaliwanag ni Herbert na wala silang sapat na pera kaya kailangan nilang magsalo sa silid. Sa hapunan, tinuro ni Lolita ang isang lalaking nakatingin sa kanila, ang parehong lalaking may aso. Sa silid, tinulungan ni Herbert si Lolita na tanggalin ang kanyang sapatos at medyas. Sinabi ng dalaga na may mga kalokohan siyang ikukuwento mula sa kampo, ngunit sinabi ni Herbert na bukas na lang. Habang nagbibihis si Lolita para matulog, lumabas si Herbert sa porch ng hotel. Nakita niyang nakaupo sa isang rocking chair ang parehong misteryosong lalaki. Tinanong siya ng lalaki kung saan niya nakuha ang batang babae. Sinagot ni Herbert na anak niya ito, ngunit tila hindi naniwala ang lalaki. Inalok sila ng pananghalian kinabukasan, ngunit magalang na tumanggi si Herbert, sinabing aalis na sila. Pagbalik niya sa loob, maingat siyang humiga sa tabi ni Lolita. Kinaumagahan, ginising siya ni Lolita sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mukha. Hinalikan siya nito at may ibinulong sa kanyang tainga. Nagulat si Herbert nang marinig na naging magkasama na sila ni Charlie habang nasa kampo pa. Sinabi ni Lolita na ipapakita niya ang lahat. Niluwagan niya ang tali ng kanyang pajama sabay ngiti. Umalis silang dalawa sa hotel, magkasamang bumibiyahe sa isang direksyong walang kasiguraduhan. Isang araw, humiling si Lolita na tumigil muna sa isang gasolinahan. Sinabi niyang may nararamdaman siyang kirot. Kinabahan si Herbert, ngunit ipinaliwanag ni Lolita na ito ay dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Biro niya, maaari raw niya itong isumbong sa pulis, pero tinapos niya ito sa isang ngiti, halatang nang-aasar lamang. Nang tumigil sila sa isang tindahan, humingi si Lolita ng barya upang matawagan ang kanyang ina. Sinabi ni Herbert na hindi siya pwedeng tumawag. Nang tanungin ni Lolita kung bakit, doon na niya sinabi ang totoo. Buong araw na umiyak si Lolita. Pagkatapos noon, nagsimula na silang magpalipat-lipat ng lugar, naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Araw-araw, itinatangi ni Herbert ang mga sandaling silang dalawa lang. Sa huli, nakarating sila sa Beardsley College kung saan nagsimula si Herbert bilang guro. In-enroll din niya si Lolita sa Beardsley Prep School, isang makabagong paaralang bukas sa iba't ibang ideya. Isang hapon, sinabi ni Lolita kay Herbert na gusto niyang sumali sa dula ng paaralan. Agad siyang tumutol. Nagbiro si Lolita, sinabing dapat dagdagan niya ang kanyang allowance at payagan siyang sumali. Pabirong dagdag pa niya, tutal, tinutupad ko naman ang gusto mo, bakit hindi mo to pa rin ang gusto ko? Sa kalaunan, pumayag si Herbert. Habang abala si Lolita sa ensayo, kinausap si Herbert ng kaklase nitong si Mona at itinuro ang isang lalaking nakasuot ng sombrero sa may labasan. Aniya, siya raw si Claire Quilty, ang sikat na manunulat ng kanilang dula. Habang lumilipas ang mga araw, lalong napapansin ni Herbert na palagi na siyang sumusunod sa mga gusto ni Lolita para bang binabayaran niya ito para manatili. Unti-unting lumamig ang kanilang samahan. Nagsimula na rin siyang magduda, tila ba nag-iipon si Lolita upang tumakas. Lalo pang tumindi ang kanyang hinala nang madiskubre niyang hindi na pala pumapasok si Lolita sa kanyang mga leksyon sa piano. Nang tanungin niya kung saan ito nagpupunta, sagot ni Lolita, nag-e-ensayo kami ni Mona para sa dula. Tinawagan ni Herbert si Mona at sinabi nitong sa parke sila nag-i-ensayo. Pero hindi pa rin kumbinsido si Herbert. Kaya nauwi sila sa isang malaking pagtatalo, inakusahan niya si Lolita na may plano itong tumakas. Hindi naman ito itinanggi ng dalaga. Sa galit na sampal ni Herbert si Lolita. Sigaw ni Lolita, masama kang tao, at sinugod siya ng sigaw. Pagkatapos ay sumakay siya sa bisikleta at tumakbo palayo. Maya-maya, natagpuan ni Herbert ang bisikleta ni Lolita sa labas ng isang botika. Mabilis na itinago ni Lolita ang teleponong ginagamit. Sinabi niyang desidido na siyang umalis sa Beardsley at maglakbay muli, pero ngayong pagkakataon, siya na ang pipili kung saan sila pupunta. Kinabukasan, umalis na sila sa Beardsley. Gumamit ng lipstick si Lolita para iguhit ang mapa ng direksyong gusto niya. Ngunit habang nasa daan, napansin ni Herbert na may sumusunod sa kanila, kaya pinasulat niya kay Lolita ang plaka ng sasakyan. Nagsimula siyang maghinala na isa itong detective, baka pa nga ang lalaking may kasamang aso na nakilala nila sa hotel. Isang hapon, huminto sila sa isang gasolinahan at pumasok si Herbert para subukan ang isang pares ng salamin. Sa bintana, nakita niyang may kausap si Lolita na lalaking may sombrero, pero nang lumabas siya, wala na ito. Nang tanungin niya si Lolita kung sino ang lalaki, sagot nito, nagtanong lang siya ng direksyon. Sa isa pang inn na tinuluyan nila, iniwan sandali ni Herbert si Lolita upang bumili ng prutas at magpagupit. Habang nasa Barberia, narinig niya sa radyo na nasa parehong bayan si Claire Quilty. Nabalisa siya. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Lolita na nakahiga sa kama, marumi ang paa at gusot ang lipstick. Sabi niya, kakagising lang niya. Pero para kay Herbert, malinaw na lumabas ito. Itinulak niya ito sa kama at hiniling na sabihin kung sino ang lalaking kausap niya.
Ngunit ngumiti lamang si Lolita, hinalikan siya at tumawa. Kinagabihan, naginip ng masama si Herbert kaya nagdesisyon silang lumipat ng ibang inn. Nang ipinatuturo na ng babae ang kwarto sa kanila, nadatnan nila si Lolita na nakaupo sa sahig, namumutla at nanginginig. Sa ospital, sinabi ng doktor na virus lamang ito, walang seryoso. Pinayuhan din siyang lumayo upang hindi rin mahawa. Kinabukasan tumawag si Herbert upang kamustahin si Lolita. Sabi ng nurse, mas maayos na ito at na-discharge na, pinakawalan na ng isang Uncle Gustav. Agad siyang nagtungo sa ospital. Nagpanik. Galit. Hinanap niya si Lolita sa lahat ng lugar, pilit sinusundan ng lalaking kumuha sa kanya. Pero nawala na lahat ng bakas. Makalipas ang 3 taon, nakatanggap si Herbert ng liham mula kay Lolita. May asawa na raw siya at nagdadalang tao. Inilahad niyang naging napakahirap ng buhay at humingi siya ng kaunting tulong pinansyal. Tinalaw siya ni Herbert, tumanda at nagmukhang mas adulto na si Lolita. Malugod siyang pinatuloy. Kita ni Herbert ang kanyang malaking tiyan. Habang naglalakad sa loob ng bahay, napansin niya ang asawa ni Lolita, kaedad lang niya ito. Doon niya na-realize, hindi ito ang lalaking matagal niyang hinanap. Tinanong niya si Lolita kung sino talaga ang kumuha sa kanya noon. Tumalikod siya at nagsabing siya na lang ang maghahanap ng sagot. Sa puntong iyon, inamin na ni Lolita, si Claire Quilty pala ang may gawa ng lahat. Siya lang daw ang tanging lalaking hinangaan talaga niya. Nang tanungin ni Herbert kung ano ang nararamdaman niya para rito, hindi siya sumagot. Ikinuwento ni Lolita na kilala na si Quilty sa pagkahumaling sa mga napakabatang babae at ginagawa pa raw silang artista sa mga eksenang kinukunan sa kanyang mansion. Pero nang imbitahan siyang sumama sa isang eksena na kasama ang ilang lalaki, tumanggi si Lolita kaya itinaboy siya ni Quilty. Nakiusap si Herbert na sumama na lang sa kanya si Lolita isang huling beses. Akala ni Lolita pera ang kapalit at motel ang pupuntahan. Pero sabi ni Herbert hindi. Sa kanya raw ang pera kahit hindi siya sumama. Nang buksan niya ang sobre, gulat siya may $4,000 sa loob. Tinanong siya ni Herbert kung sasama ba siya. Sabi ni Lolita hindi. Nang tanungin kung mapapatawad pa ba siya balang araw, hindi siya sinagot ng diretso. Sa halip, inutusan niya ang alagang aso na magpaalam sa tatay. Lumakad si Herbert palayo, mabigat ang puso at sumakay sa kanyang kotse. Sa loob, natanaw niya si Lolita nakatayo, kumakaway. Pagkatapos noon, nagtungo si Herbert sa mansion ni Quilty at iniligpit siya. Ang eksenang nauna, kung saan siya ay mabilis na nagmamaneho sa kalsada, ay naganap pagkatapos ng krimeng iyon. Hinahabol na siya ngayon ng mga pulis. Sa huli, bumaba si Herbert mula sa kotse. Bago siya tuluyang lapitan ng mga pulis, tumingin siya sa direksyon ng bayang tinitirhan na ngayon ni Lolita, malayo sa lalaking minsang sumira sa kanya.